Binahagi ko po sa inyo KLTV kwentong kababalaghan ang aking mga naranasan noong Pasko 2015. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Marco. Hindi ako palabintang na tao, hindi rin ako madaling maniwala sa aswang. Pero ang mga naranasan ko noong Pasko ng 2015, hindi ko na makakalimutan. Probinsya kami sa Panay, simpleng baryo lang. Tahimik noong Disyembre 24. Pauwi na sana ako galing sa bahay sa tiyahin ko, bandang alas 11 ng gabi. Madilim ang daan, walang signal. Bigla kong napansin may bahay na maliwanag. Samantalang lahat ng kapitbahay ay patay ang ilaw. May handaan. Narinig ko ang tunog ng plato at amoy na amoy ko ang lechon. May babaeng lumabas at nagsabi, "Kain muna tayo. Pasko naman." Hindi ko siya kilala, pero dahil sa hiya at gutom ko, pumasok ako. Ang kakaibang handaan. Pagpasok ko, maraming ang pagkain, pero napansin ko agad walang batang naglalaro, walang maingay, walang nagtatawanan. Tahimik ang lahat, para naghihintay. May mga nakaupo sa mesa, nakangiti pero hindi gumagalaw. Nang umupo ako, may nagabot ng plato. Karne daw. Pagtingin ko ng mabuti, hindi ko mapaliwanag kung bakit parang balat ng tao ang itsura. Kinalibutan ako. Napansin ko rin ang mga taong nandoon, baligtad ang paa sa ilalim ng mesa. Nagsimula ang katotohanan. Biglang may umakyat sa kesame, narinig ko ang kaluskos at balansing ng kuko. May bumubulong sa tenga ko, "Hindi ka dapat nandito." Nang tumingin ako sa paligid, nakita ko ang tunay na anyo nila. Mahahabang dila, matutulis na ngipin at ang mga mata parang baga na nagliliyab. Aswang. Gusto kong tumakbo pero hindi gumagalaw ang katawan ko. May nagsalita, "Pasko ngayon." May handog at sabay-sabay silang tumingin sa akin. Paano ako nakatakas? Sa sobrang takot nahulog ang suot kong rosaryo. Pagkahawak ko roon, biglang nagingay ang mga aso sa labas. Nagkagulo, may sumisigaw. Namatay ang ilaw, hindi ko alam kung paano. Pero nakatakbo ako palabas. Paglingin ko, wala ng bahay, wala ng handaan. Puno na lang ng saging hanggang ngayon. At kinabukasan, may balita sa baryo. May isang lalaking nawala noong gabi ng Pasko. Simula noon, hindi na ako tumatanggap ng imbitasyon galing sa hindi ko kilala. Lalo na kapag Pasko, lalo na kapag walang bata sa handaan. Dahil minsan, hindi pagkain ang hinahanda nila, kundi tao.